Kung wala akong TRO, wala akong hadlang yon. For as long as walang TRO ma-issue or anything that can stop legally the proceedings both before the House and the Senate, tuloy-tuloy po ang proceedings sa House and also sa Senado. Kabilang sina mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, Akbayan Party List Representatives Shell Jokno at Percy Sendanya sa mga inirereklamo ni Attorney Manasseh Carpio na lumabag umano sa Anti-Money Laundering Law, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Kaugnay ito ng ginawang ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa bilyong pisong halaga ng covered at suspicious transactions sa mga bank account na iniuugnay kina VP Duterte at Carpio sa impeachment hearing ng House Justice Committee kaugnay ng aligasyong hindi maipaliwanag na yaman at pagpalyang ilantad sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ang lahat ng ari-arian ng pangalawang Pangulo. Naninindigan ang mga mambabatas na naaayon sa batas ang proseso ng komite, kaya kampante ang mga ito na hindi susulong ang reklamo. Kabilang na ang exception ng impeachment cases sa Bank Secrecy Deposit Law. Bank Deposit Secrecy Law at maski na sa Anti-Money Laundering Act ay mga ano po ito, exception po ito. Dahil nga we're talking here about a case of impeachment. We are in impeachment proceedings and therefore mandato namin, karapatan namin, prerogative namin, power ng committee to subpoena yung mga dokumento na mga relevant para dun sa pag-prove ng mga impeachable offenses. Hindi rin anila bank accounts ang isinapubliko sa House Justice Committee hearing kundi AMLAC reports. Sa tanong naman kung bakit kasama sa sinuri sa pagdinig ang mga financial transaction ng isang pribadong individual, ito ay dahil sa conjugal property relation ng mag-asawang Duterte at Carpio. He is married to the Vice President and they're under the laws that we have in the country, their properties are communal in nature. So there should be every reason to look into the properties of both spouses. At the same time, kailangan din natin makita yung, based on what was alleged in the complaint, kung ano man talaga yung basis for those claims of unexplained wealth. Gate din ng mga ito hanggang walang temporary restraining order o TRO at iba pang kahalintulad na desisyon ang korte, tuloy-tuloy ang impeachment proceeding laban kay VP Duterte. Para naman sa iba pang kongresista, diversionary tactic at harassment ang mga reklamo ni Carpio. Tila pag-amin din umano ito sa bilyong pisong halaga ng transaksyon nilang mag-asawa sa kanilang bank accounts. Itong ginawa nila parang pinapatunay lang talaga nila na totoo nga yung mga lumabas na mga dokumento na reports mula sa AMLAC at ngayon iniiba na naman nila yung usapan. Di ba pansin natin every time ang darating tayo sa substantial part noong discussions, ang gagawin nila, i-deflect nila yung issue. Ayaw nilang sumagot sa Committee on Justice, sasagot sila sa media at ito naman tatakbo sa korte. Ganito rin ang paniniwala ni House Justice Committee Chairperson, Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Anya kapansin-pansin na katuon lamang ang demanda sa mga teknikalidad ng paglalabas ng dokumento at hindi pinabubulaanan o itinatanggi ang AMLAC reports. Samantala sa April 29, tatalakay ng aligasyong matinding pagbabanta na ginawa ni VP Duterte sa matataas na opisyal ng pamahalaan at target ng pagbotohan ng House Justice Committee kung may sapat na batayan upang umusad ang proseso ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.